Tatu-tatuan, maliwanag ang buwan. Masaya patrayo sa tili-tiliman. Ba't kapilang ko ng 3, nakatato na kayo? 1, 2, 3. Nasaan kaya si Papa? Ay, wala si Papa. Nasaan si Papa? Papa, nasaan ka na? Papa! Bata pa lamang si Margaret ay nananabik na siya sa kanyang ama. Iyan ay dahil maaga itong nawalay sa kanya dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya naman isang araw, we received letter from OWA. So dun sa letter, nagulat kami na kahit isang pangalan namin wala dun sa beneficiary niya. Pero meron dun 2 pangalan ng lalaki na nakalagay dun relationship is son sa kanya. So dun namin din na-confirm na meron na siyang ibang family. Ang pangungulila ni Margaret sa ama ay nagsimulang mapalitan ng puot. More than 10 years din siguro yun na, yun nga, parang wala siya. So lumalaki ako nung wala siya. And yun, so kung may problema and parang, alam mo yung naghahanap ka ng magde-defend sa'yo, yung magpa-protect sa'yo. Pero wala akong matakbuhan. Kaya naman laking gulat nila nang isang araw ay dumating bigla ang kanyang ama. Bakit bigla ka nandito? Ibig sabihin ba nito, uuwi ka na sa amin? Hindi eh. Hindi pwede. Iyak lang ako nang iyak sa tabi niya habang kinakausap siya ng kuya ko and ng ate ko na panganay. Na yun nga parang, Dad, totoo ba? And yun, na kung pwedeng bumalik ka na lang sa amin, ganyan. Sa halip na balikan, muli lamang silang iniwan ng ama. Kaya naman, umiiyak din ako kasi sabi ko, Dad, kung hindi mo sana ginawa, sana okay ako. Ang dami rin namin paghihirap. Yun, actually, kailangan ko mag-work ng maaga noon para lang makapagtapos ako ng college. So yun nga, kina-question ko rin si God, bakit pa ako pinanganak? At very young age, I tried to commit suicide. So sinakal ko yung sarili ko sa ilalim ng kumot kasi parang sabi ko, sana na mamatay na lang ako. Siguro pag nawala ako, baka yung problems din ng family mo mawawala na kasi baka ako lang naman yung may dala ng mga problema na yun eh. Ang puot na iyon ay unti-unting nagbunga kay Margaret ng paghahanap ng kanyang halaga sa iba. Baka sakaling yung love na yun, baka sakaling mapasaya niya ako. Okay, baka naman din mali ako na lahat ng lalaki, katulad lang din ng tatay ko. So binigyan ko ng chance. Kaya naman isang araw, I'm trying to call my friend, pero wrong call yung nangyari. So merong na-dial na ibang number, na yun yung contact ng sister ko. Hello? Sino to? Then yung wrong call na yun, sobrang Wala akong kilalang Yep. makulit siya. So sabi ko sa kanya, wag na niya i-save yung number ko, wrong dial, ganyan, wrong number. Tapos yun parang everyday, magte-text siya, good morning, ganyan. Ando din yung, siguro nga kasi longing ako sa attention. So hanggang sa naging every Sunday na yun, lalabas kami, ganyan. subalit di akalain ni Margaret na ang kanyang kinapitang kaligayahan ay biglang masusubok. One morning, di siya nagparamdam sa akin. Tapos suddenly, bigla na lang may nag-text. Sabi niya, hoy, Malandi ka, tigilan mo yan, ganyan. Parang may asawa na siya, pwede ba, ganyan, ganyan. Hindi ko pinansin. Kasi yun nga, and bakit ako yung aawayin mo? Eh, victim ako dito, parang ganon. Yun. Tapos every time din na i-confront ko siya, syempre, lalaki, aamin ba yan? Ang sasabihin niyan, hindi yan totoo. Parang inisip ko, hanggat din wala naman din ako nakita na evidence. So parang, sige, magbubulag-bulagan na pa rin ako, parang ganon. Ang nakakainis din, kasi kung meron siyang anak. Tapos kung ilang taon na yung anak niya, yun din yung time namin sa relationship, within the relationship. So parang sobrang na-feel bad din ako. I was once like that child na iniwan din nga ng father for another family. There are times nga na nagigising na lang ako, middle of the night, iyak na lang ako ng iyak kasi wala akong masabihan ng pinagdadaanan ko. Sobrang nahihiya ako na mag-share kasi nga, ano sasabihin nila sa akin. Pero yun na,
Binigyan ako din ni God ng confidence, binigyan niya ako ng freedom and courage to end that bad and wrong relationship. Kasabay ng tila paglaya ni Margaret ay kanyang napansin ang pagbabago ng kanyang kapatid. Doon na napansin ni Margaret ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Seeing the changes in her life, parang sabi ko, anong meron doon? Bakit si ate iba na? So, nung time na yon, doon ko naintindihan yung God's love, yung forgiveness, and doon ko lang din naintindihan na si Christ, ganun niya tayo kamahal, na yun nga parang broken pieces ako, pero okay lang sa kanya na masugatan siya, na masaktan siya, basta mabuo niya lang ako ulit. So yun yung time na nag-accept ako kay Christ, and sabi ko, Lord, sinusurrender ko na rin po sa iyo to. Alam ko, Lord, na napatawad mo ako dun sa nagawa kong kasalanan, and because of that forgiveness, I can also forgive those people who hurt me. Ang kapatawaran at pagmamahal na naranasan mula sa Panginoong Hesus ang naging daan upang mapatawad din ni Margaret ang kanyang ama. And yun yung time na yun, before siya ulit umalis, sabi ko parang, Dad, can I just ask you something lang na mag-start tayo ulit, and yun nga, we still welcome you as our Father. Tunay ngang walang imposible sa ating Panginoon, gaano man kasakit ang ating nakaraan. Tanging siya lamang ay makakapagbuo ng ating pagkatao. Si Lord yun nga, lover of my soul. He is my provider. Kahit na iniwan kami ng dad ko, still God is good. He provides na. Yun, naging okay naman yung buhay namin. And healer, yun. Tapos comforter din. So yun, pag may problema rin ngayon, ang takbuhan ko na kay God.